Isang mapagpalang umaga, mga kapatid. Welcome po sa TNC. Ganon din po sa ating bisita, sa ating guest preacher, kasama ng kanyang grupo. Welcome po dito sa Trinity Neighborhood Church. Ganon din po sa mga sumusubaybay sa ating Facebook Live ngayon. Ikinagagalak ko po na batiin kayo ng Happy 45th Anniversary, TNC. Tunay nga na napakabuti ng Panginoon sa atin at ganon din sa aming mga bisita. Wini-welcome po namin kayo. Aming kagalakan na i-share sa inyo ang goodness at katapatan ng aming Panginoon sa pagtataguyod ng 45 years. Hindi biro ang 45 years na katagalan sa isang iglesia. But ang Panginoon ang siyang tapat sa sarili niyang iglesia. Siya ang tapat na ito ay magpatuloy hanggang ngayon. Kaya tayo ay magsiselebrate hindi lamang dahil sa 45th anniversary but because today is the Lord's Day. Ngayon ang araw ng Panginoon. Ito ang araw na pinakamahalaga sa buong linggo. Kaya welcome. Sige po, tuloy tayo. Maaari po tayong maupo sa ating komportableng lugar. At itong araw na ito, mga kapatid, is very special. Higit ito sa lahat ng araw, sa lahat ng pagtatrabaho, araw sa pamilya, because today is the day of our Lord. Lahat ito ibibigay natin sa Kanya, ang ating pag-iisip, ang ating emosyon, lahat ay itutuon natin sa ating Panginoon. Ganon din sa kapatiran. Sabi nga ng mga Puritan, this is the day where we invest in our souls. Kung yung Monday to Saturday, tayo ay nag-i-invest sa ating sarili, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, ang araw ng linggo o itong Lord's Day na ito ay ang araw kung saan tayo naman ay mag-i-invest para sa ating kaluluwa. Ito ay magpapahinga tayo sa ating physical labor. Papahinga tayo sa ating intindihin sa bahay, intindihin sa trabaho. At ngayon, ang iisipin natin ay lahat ay mga bagay na makalangit. Makikinig tayo ng salita ng Panginoon. Tayo ay aawit, tayo ay makikipag-fellowship sa bawat isa. Kaya nawa mga kapatid at aming mga bisita, i-worship natin ang Diyos sa araw na ito with gladness. Mamaya aawit tayo. Awitin natin ito ng galing sa puso. At tayo rin ay makinig ng taos sa pag-proclaim ng salita ng Panginoon na ihatid sa atin ating guest preacher, si Pastor Rodel from Trinity Bible Church ng San Pablo, Laguna. Okay, so for our few announcement, greetings, ang ating celebrant for this week, si June 1, bukas ay si Kuya Rod de Guzman. Happy birthday po sa inyo. At meron pa tayong other anniversary, birthdays. Okay, wala na for this week. And for ideas, ating TNC ministries, yung schedule ng ministries natin, every Sunday, 10 o'clock ang ating morning service, 10 to 12 noon. Ganon din later, we have our lunch fellowship. So please stay sa aming mga bisita. Meron tayong lunch, free lunch. Ganon din sa mga kapatiran. And at the same time, afternoon, meron tayong prayer meeting, 1 p.m. to 2:30 p.m. At pagkatapos doon, we invite everyone to stay pa rin. We have our afternoon service. Ito ay magsisimula ng 2:30 p.m. Ganon din kasabay nito yung ordination ng ating mga bagong deacon. Sila i-ordain mamaya. And also, other ministries ng TNC is every Monday. Meron tayong beginners Bible class. Ito ay ginagawa via Zoom. 8 p.m. po ito. And at the same time, every midweek or Wednesday, we have our midweek Bible study. Via Zoom po ito and Facebook Live. And also, I would like to announce din yung upcoming natin na singles camp na pangungunahan ng TNC. Yan, makikita na lang natin sa ating screen yung ang mga details na ito. Okay, wala. But malapit na ito. So sa mga singles, please do attend this activity para din ito sa ating fellowship at pagkalalim sa salita ng Panginoon. Inaanyayahan ko po na lahat ay magkaroon ng panandaliang katahimikan as we prepare
for our worship this morning. Bilang pagtawag sa pagsamba sa ating pananambahan ngayong umaga, ako ay babasa mula sa awit o Psalm 145 verse 1 to 13. At ito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Psalm 145 verse 1, Aking Diyos at Hari, Ika'y aking papupurihan, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailanman. Pupurihin kita araw-araw at pupurihin ko ang pangalan mo magpakailanman. Dakila ang Diyos at sa papuri lubhang karapat-dapat at ang kanyang kadakilaan ay hindi masukat. Ipagmamalaki ng isang salinlahi sa kasunod nito ang iyong mga gawa at ipahahayag ang iyong mga gawang dakila. Sa maluwalhating kaningningan ng iyong karangalan at sa iyong kahangang-hangang mga gawa, ako'y magbubulay-bulay. Ipahahayag ng mga tao ang kapangyarihan ng iyong kakilakilabot na mga gawa, at akin namang ipahahayag ang iyong kadakilaan. Kanilang sabik na sasambitin ang alaala ng iyong masaganang kabutihan, at sisigaw ng malakas ang iyong katuwiran. Ang Panginoon ay mapagpala at puno ng awa, hindi magagalatin at tapat sa pag-ibig ay sagana. Ang Panginoon ay mabuti sa lahat at ang kanyang awa ay nasa lahat niyang ginawa. Lahat mong mga gawa, O Panginoon, ay magpapasalamat sa iyo at pupurihin ka ng lahat ng mga banal mo. Sasabihin nila ang kaluwalhatian ng iyong kaharian at ibabalita ang iyong kapangyarihan, upang ipabatid sa mga anak ng mga tao ang iyong mga gawang makapangyarihan at ang maluwalhating kaningningan ng iyong kaharian. Ang kaharian mo'y walang hanggang kaharian at nananatili sa lahat ng mga salinlahi ang iyong kapangyarihan. Napakaganda ng ating binasa kung saan sinasabi ni David bilang psalmist ng ating binasa, ay lahat ng kapurihan ay sa Panginoon lamang. Na ang ating Panginoon ay napaka-generous, napaka-mapagbigay, napaka-mabuti sa lahat ng kanyang nilalang. Kaya ang Panginoon ay dapat lamang sambahin, pasalamatan, awitan, purihin ng mga tao. All creations marvel at the greatness of God. Napakaganda ng nilikha ng Panginoon. From generation to generation, ang tao ay lagi lamang niya masasabi, mabuti ang Diyos. Ang Diyos ay kailanman hindi naging masama. And because of the mercy and grace of God, sa kabila ng pagkakasala natin, sa kabila ng pagkakasala ni Adan, siya pa rin ay naging mabuti. Ipinadala niya ang kanyang anak, ang tanging tagapagligtas para sa ating mga kasalanan. Kaya mga kapatid, dapat nating ipagpala o i-bless natin ang pangalan ng ating Diyos sa araw-araw. At lalo ngayon lahat kayo mga bisita, ating mga kapatiran, iniimbitahan ko kayo para sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating Panginoong Hesukristo, He is worthy of our worship and adoration. Bago tayo manalangin, nais kong muli i-welcome ang ating mga bisita mula sa Trinity Bible Church of San Pablo, ila Pastor Rodel at kanyang may bahay, si Deacon Arnold at si Deacon Norm. Ayan po, welcome po ulit. At sila Tining, Ate Carol, si Aaron, Sofia at G. Welcome po dito sa Trinity Neighborhood Church. Ganon din po ang ating bisita si Ate Angelina Dagdag. Kasama niya po si Mr. Leonardo Dagdag at ang nagbabalit na kapatid natin si Mr. and Mrs. Kevin Rojas. Welcome ulit sa pag-join sa atin sa pananambahan ngayon. Ganon din po sa mga bisita na hindi ko nabate. Welcome po sa TNC. Tayo po lahat ay manalangin.
O Diyos aming Ama, maraming salamat po na bilang iglesia kami ay lumalapit sa iyo sa araw na ito. Kami, Panginoon, ay muli ay sasamba bilang iglesia. Kami, Panginoon, ay aawit sa iyo. Kami, Panginoon, ay mananalangin sa iyo. At ikit doon, Panginoon, kami ay makakarinig muli ng mga salita na nanggagaling sa iyo. Panginoon Diyos, napakabuti mo, Lord, for sustaining TNC for 45 years. And for the greater body of Christ, O Diyos, lahat ng ito ay hindi namin makukuha ang credit. But Lord, Ikaw lamang ang nagtatawid. Ikaw ang nagsimula ng iglesia. Ikaw ang nagpapatuloy nito hanggang sa dulo, hanggang sa muling iyong pagbabalik. Kaya, O Diyos, napakabuti mo. Napakatapat mo, Panginoon. Sa kabila ng aming kahinaan, pagkukulang, kasalanan na bilang mga tao, Lord, Ikaw pa rin ay patuloy na nahahabag, Ikaw pa rin ay patuloy na mabuti at itinatawid mo ang lahat ng ito. Ganon din, Panginoon, salamat po, Lord, dahil binigyan mo kami ng buhay na meron kami. Hanggang ngayon kami ay nandito, nakakarinig kami. Kami ay may kakayanang manalangin, kumanta. O Diyos, napakalaking pagpapala ng buhay na ipinagkakaloob mo sa amin. Dahil itong buhay na ito, O Diyos, alam din namin ay napakarupok. Maaari kaming magkasakit, maaari kaming mamatay. But Lord, napakabuti mo for sustaining ang lahat na nandito sa iglesyang ito at nakakapakinig ng iyong salita. Nawa, O Diyos, ang iyong presensya ay pumasa amin sa pananambahan sa umagang ito, O Lord. At Ikaw, Panginoon, ang tunay na maitaas sa aming pananambahan. And Lord, we pray for the proclamation of your word na ihatid sa amin ng mensahero sa umagang ito. Nawa, O Diyos, ang iyong salita ay tunay na magbigay ng pagbabago sa aming kaluluwa. Itong mga salita na ito ay may kapangyarihan. Itong mga salita na ito ay may dalang biyaya na nanggagaling sa iyo. And Lord, nawa itong mga salita rin na ito ay mag-lead sa amin into repentance and salvation. Thank you, Father, for your goodness. Ikaw, Panginoon, ang dapat maitaas. And Lord, nawa, Panginoon Diyos, ang iyong mga salita, ang pumasok sa aming mga puso sa umagang ito. Salamat po, Diyos, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Sa ating unang himno, ito yung ating aawitin. Ang title nito is My God, How Wonderful Thou Art. Mamaya makikita nyo doon yung sinasabing the mercy seat. Itong mercy seat na ito ay binuo ng mga Israelita during the Old Testament times bilang pagpapakita ng awa ng Panginoon. The mercy of God na kanyang binubuhos sa mga undeserving sinners. Tulad mo, tulad ko, tayong lahat. Ang kabutihan ng Diyos ay napakalawak. Kaya itong mercy seat na ito ay ginawa sa ginto. Gawa sa ginto that God only deserves the finest mineral the world can offer. Kaya mga kapatid at mga bisita, as we sing this hymn, alalahanin natin ang kabutihan at kagandahan ng Diyos. At masasabi natin, Oh God, how wonderful and majestic you are. Tayo po lahat ay tumayo bilang pag-awit sa ating unang himno, My God, how wonderful thou art.
po lahat ay maupo. Para sa susunod na himnong aawitin natin, ipinapakita dito that the creation before, from the creation of the heavens and the earth, hanggang ngayon, sa panahon natin, God is the sustainer of all things. Ang Diyos ang nagsusustain ng lahat ng bagay. Ang Diyos ang nagbigay ng hininga sa lupa at naging tao. At yung tao na ito, dahil sa kasalanan, siya ay nag-fall. But still, God in His mercy provided salvation through Christ. Ang mundong ito can only offer temporary. The world can only offer the temporary, but the gift of God is for eternity. Kaya napakaganda ng ating aawitin kung saan ang Diyos lamang ang pinanggagalingan ng tulong, ng hope, ng isang mananampalataya at lahat ng nilikha. Awitin natin ang himnong Our God, Our Help in Ages Past. As part of our worship, tayo po ngayon ay dadako sa ating pagkaloob, sa ating offering. And I'm asking the ushers to assist the congregation sa ating pagbibigay ng ating tithes and offering. This act of worship, mga kapatid, at sa aming mga bisita, reminds us of a great privilege that we can take part of the mission of the Lord at sa pagpapatuloy ng iglesia. Na ang Panginoon natin ay tapat for giving us life every day. Tapat sa pagbibigay ng kalakasan, na itong kalakasan na ito allow us to be sustained. We have work, we have business. And it is just right for us na ibalik sa Panginoon ang nararapat para sa Kanya through our giving.
Panalangin po natin ito. O Diyos aming Ama, maraming salamat Lord for this great privilege for allowing us to participate, Panginoon, sa pagbibigay ng aming finances, ng kung anong meron kaming maihandog sa iyo, Lord. We acknowledge, Panginoon Diyos, na lahat ng kalakasan, lahat ng opportunity ay nanggagaling sa iyo. Diyos, it is just right, Lord, na ipag-ibalik sa iyo ang nararapat lamang. And Lord, we are praying for this means, Panginoon, na gamitin mo as a sustenance at sa practical needs ng iglesia. And Lord, we are continually praying sa pagpapalawak at patuloy na pagpapalago ng iyong salita sa aming paligid, sa aming mga nare-reach, at nawa, O Diyos, ay marami pa ang maligtas. Lord, we are praying, Lord, sa ministry ng Word through preaching, teaching, evangelism, and missions, Lord, na Ikaw, Panginoon, na nag-i-equip sa church para sa mga practical na pangangailangan na ito. Thank you, Father, sa lahat ng ito. Thank you for the opportunity. Thank you for the blessings. Thank you for the provision. And Lord, we can only give back everything to you, the best that we can offer. Thank you, Father. In Christ's name we pray. Amen. Tawagin ko lang po si Brother Nelson para sa pagbabasa ng ating scripture reading sa umagang ito. Magandang umaga sa ating lahat at bilang bahagi pa rin ng ating pagsamba sa ating Diyos sa araw na ito ay ang pagbabasa ng Kanyang salita. Tayo ay gumagawa ng series of reading and short explanation. Tayo ngayon ay nasa bagong tipan sa Mateo Kabanata 24 verses 15 hanggang 31. At kung kayo'y may mga daladalang Biblia, ay pakibukas na lang po ito. And may I request everyone to please stand as we read the Word of God. Beginning verse 15. Kaya kapag nakita ninyo ang karumal-dumal na paglapastangan na sinabi sa pamamagitan ni Propeta Daniel, na nakatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Ang mga nasa Judea ay tumakas na patungo sa mga bundok. Ang nasa bubungan ay huwag nang bumaba upang kunin ang mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang mga nasa bukid ay huwag nang bumalik upang kunin ang kanyang balabal. Ngunit kahabag-habag ang mga buntis at ang mga nagpapasuso sa mga araw na iyon. Kaya't idalangin ninyo na huwag nang mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Sapagkat sa panahong iyon ay magkakaroon ng matinding paghihirap na hindi pa nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon at hindi na mangyayari kailanman. At kung hindi paiikliin ang mga araw na iyon ay walang makakaligtas na laman. Subalit, alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ang mga araw na iyon. At kung may sino mang magsabi sa inyo, masdan ninyo, narito ang Kristo o nariyan siya, huwag ninyong paniwalaan sapagkat lilitaw ang mga bulaang Kristo at ang mga bulaang propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, anupat ililigaw kung maaari pati ang mga hinirang. Tingnan ninyo, ipinagpapauna ko ng sinasabi sa inyo. Kaya kung sasabihin nila sa inyo, tignan ninyo, siya'y nasa ilang, huwag kayong lumabas. Tingnan ninyo, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan, sapagkat gaya ng kidlat na manggagaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng Anak ng Tao. Kung saan naroon ang bangkay, ay doon magkakatipon ang mga buwitre. Verse 29. At pagkatapos ng paghihirap sa mga panahong iyon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit, at yayanigin ang mga kapangyarihan sa langit.
Pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. And finally, verse 31, isusugo niya ang kanyang mga anghel na may malakas na tunog ng trompeta at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Purihin ang mga salita ng Diyos. Maaari na po tayong makaupo. Sa ating mga binasa, gusto ko lamang gumawa ng tatlong emphasis. Una, si Jesus ay nagbabala tungkol sa karumal-dumal na paglapastangan or sa English ay abomination of desolation. Ito po ay pinrasify ni sa Book of Daniel chapter 9, 11, and 12. Gaya ng paliwanag nung nakaraang linggo, ito ay tumutukoy sa mga pangyayari leading to the destruction of Jerusalem by the Roman armies, na makikita rin naman sa Lucas, Kabanata 21 and verse 20. Dito, isinalarawan ng ating Panginoong Jesucristo kung ano ang mangyayari. Nagbigay siya ng mga instructions sa kanyang mga disipulo kung ano ang dapat gawin. Sabi ng ating Panginoon, tumakas kayo ng mabilis kapag nakita niyo na ang mga signs na ito. 40 taon matapos banggitin ng ating Panginoon ang mga katagang ito, Jerusalem was destroyed in AD 70. Isang historian na nabuhay nung panahon na iyon, history says siya ay nabuhay between AD 70 hanggang AD 100. Ang pangalan niya ay Flavius Josephus. Na nabuhay during that time, eyewitness sa mga pangyayari. Sinabi niya, the terrible suffering during the siege, kagaya ng mass crucifixion at iba pa. Sabi pa nga niya, sa dami ng ipinako ng mga Hudyo ng panahon na yon, wala nang magamit na kahoy para gawing krus. Sa kabila nito ay nagpakita pa rin ng habag ang ating Diyos. Sabi sa verse 22, subalit, alang-alang sa mga hinirang ay paiikliin ko ang araw na iyon. Ito ay dahil sa mga hinirang. Isang pabor na kahit na ang mga ungodly na tao ay nabiyayaan. Pangalawa, nagbabala ang ating Panginoong Hesus patungkol sa mga false teachers. Jesus warned na may mga false Christ, false prophet na lilitaw sa kanilang kapanahunan para makapanglinlang ng marami, even ng mga mananampalataya. Bagamat ang ating Panginoong Hesus ay nagbigay ng instruction sa kanyang mga disipulo when they see the sign, mas mahalaga sa ating Panginoon ang pananampalataya ng kanyang mga disipulo na maging matibay at buo para sa kanya. Nang sa ganon ay walang pagkakataon ang mga nagpapanggap na ito na para sila ay malinlang o mailigaw. Ang malungkot sa ating kapanahunan, bagamat ang mga bulaang propeta o mga teacher sa ating panahon, bagamat sila hindi na nagpe-perform ng mga signs and wonders, kagaya ng unang panahon, ay they still were able to deceive many, even believers, through persuasive words, subtle errors, smooth and appealing teachings. At ito ay laganap sa ating kasalukuyan. Finally, third point, Christ's second coming will not be secret or hidden. It will be sudden, daglian. It will be unmistakable. Napaka-obvious nito. Hindi mapapasubalian ng kahit sino. And it will be visible. Makikita ng lahat. Walang sino man ang hindi magiging saksi nito. At walang magkakamali kapag ito ay nangyari na. Nasaan man sila man, anuman ang kanilang religious belief
o wala. Jesus' return will be visible and certain. Sa mga mananampalataya, ang kanyang second coming ay magbibigay ng hope o nagbibigay ng hope and eternal joy. Ngunit sa mga makasalanan na hindi kinilala o kikilala sa ating Panginoon, ang kanyang muling pagbalik sa ating mundo will bring them fear because terrifying judgment will fall on them. Mga kapatid at minamahal, nawa tayong lahat na naririto ay kahabagan ng Diyos na makasama doon sa mga eagerly waiting sa kanyang muling pagparito. To be reunited with Him in personal fellowship. At hindi nawa tayo makasama doon sa mga tao na manginginig sa takot sa harap ng kanyang presensya, knowing that the wrath of God is at hand. Yun lamang po. Purihin ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Bilang paghahanda, tayo ay dadako sa ating pangatlong himno. Awitin po natin ang Speak, O Lord. Speak, O Lord, as we come to you to receive the food of your holy word. Take your truth, plant it deep in us, shape and fashion us in your likeness, that the light of Christ might be seen today in our acts of love and our deeds of faith. Speak, O Lord, and fulfill in us all your purposes for your glory. Teach us, Lord, full obedience, holy reverence, true humility. Test our thoughts and our attitude in the radiance of your purity. Cause our faith to rise, cause our eyes to see your majestic love and authority. Words of power that can never fail, let their truth prevail over unbelief. Speak, O Lord, and renew our minds. Help us grasp the heights of your plans for us. Through
Bago po tayo dumako sa ating pangkalatang pananalangin at sa sermon natin sa umagang ito, akin muna pong babasahin ang ating teksto na saan kukunin ang ating preaching. Ito po ay magmumula sa Hagay chapter 2, verse 1 to 9. Hagay chapter 2, verse 1 to 9. At ito ang sinasabi sa salita ng Panginoon. Hagay chapter 2, verse 1. Nang ika-21 araw ng ika-7 buwan, dumating ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ni Propeta Hagay na sinasabi, "Magsalita ka ngayon kay Zerubabel na anak ni Sealtiel, na gobernador ng Juda, at kay Josue na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pari, at sa lahat ng nalabi sa bayan, at sabihin mo, sino ang naiwan sa inyo na nakakita sa bahay na ito sa kanyang dating kaluwalhatian? Ano ito ngayon sa tingin ninyo? Hindi ba walang kabuluhan sa inyong paningin? Gayunmay, magpakalakas ka ngayon, O Zerubabel, sabi ng Panginoon. At magpakalakas ka, O Josue, na anak ni Jehozadak, na pinakapunong pari. Lakasan ninyo ang inyong loob, kayong sambayanan sa lupain, sabi ng Panginoon. Kayo'y magsigawat, sapagkat ako'y sumasa inyo, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ayon sa pangako na aking sinabi sa inyo, nang kayo'y lumabas sa Ehipto, ang aking espiritu ay nanirahan sa inyo. Huwag kayong matakot. Verse 6. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo, minsan pa sa sandaling panahon, aking uugain ang langit at ang lupa, at ang dagat ang tuyong lupa. Verse 7, aking uugain ang lahat ng mga bansa, upang ang kayamanan ng lahat ng mga bansa ay dumating, at aking pupunuin ang bahay na ito ng kaluwalhatian, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Verse 8, akin ang pilak at akin ang ginto, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang susunod na kaluwalhatian ng bahay na ito ay magiging higit na dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Sa dakong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Purihin ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Bago tayo dumako sa pagpapahayag, akin munang tawagin si Deacon Danny para sa pangkalahatang pananalangin. Okay, magandang umaga sa inyo lahat, sa aming mga bisita. Good morning sa inyo lahat. Tayo po'y dadako ngayon sa ating pong pangkalatang panalangin, and also we will remember yung father ni Pastor Joel, kasalukuyan naka-confine ngayon sa hospital. Samahan niyo po ako sa pananalangin. Manaming Diyos, muli sa umagang ito, amin pong inilalapit sa iyo ang aming panambahan. Oh Lord, truly we are praying na ko nga po Diyos ang sumaamin, at nawa nga po ang banal mong Espiritu ang sumaaming kalagitnaan. May He illuminate us, Lord, every word at sasabihin po ng aming pong tagapagsalita sa araw na ito. Dalangin po namin ang bawat isa ay tunay nga po na mapagpala at mabigyan, Lord, ng kalakasang espiritual ang sino man, Lord, na nanghihina, at gayon din po, Lord, mabigyan ng comfort ang mga nagdadalamhati o nakakaranas ng kalungkutan sa mga oras na ito. Dalangin po namin, Ama, sa nawa nga po ang anibersaryong ito ng aming iglesia ay tunay na mag-remind at magpaalala sa bawat isa na dahil sa biyaya mo, O Diyos, nagaganap ang mga bagay na ito. Dahil po sa iyong kalooban, O Diyos, nangyayari ang mga ganitong kasiyahan o kagalakan. Gawa, Lord, na patuloy mo na ginagabayan at pinangangalagaan
ang isang iglesia. Kagaya po ng aming iglesia, O Diyos, sa napakaraming taong lumipas, tunay nga po muli, ang anniversary ito ay pinadama mo, pinarating mo o pinangyari mo na maganap. Ito nga po dahil sa iyong kabaitan. Kaya dalangin ko ang bawat membro ng iglesyang ito ay tunay na magpuri, magpasalamat sa iyo dahil ikaw nga po, O Diyos, ang isang tunay na nangangalaga at tunay na nagsasabi, nagdi-decide, Lord, nagpapasya kung sino ang dapat, Lord, na maging miyembro ng isang iglesia at kung sino nga po, O Lord, ang dapat na maging tagapanguna. Papasalamat kami, O Diyos, sa mga bagay na yan at gayon din po, Lord, papurit pasalamat sa presensya po ng aming mga bisita na dumalo at makikiisa sa amin pong kagalakan, sa amin po, Lord, celebration ng aming pong anibersaryo. Tunay nga po, Lord, na dinadalangin po namin ang aming tagapagsalita, si Pastor Rodel, ikaw nga po siyang manguna sa kanya. At bawat kataga po, Lord, na kanyang sasambitin, ay ito nga po, O Diyos, ay gamitin mo para sa kalakasang espiritual ng mga mananampalataya. At gayon din naman, O Diyos, dalangin rin namin na ito ngayon po ay gamitin mo tungo sa kaligtasang espiritual ng mga tao na hanggang sa ngayon ay hindi pa talaga nagsisipagsuko ng kanilang buhay sa iyo. Maging siya man, O Diyos, ay nasa aming presensya o kasama namin sa aming pong panambahan ngayon, o siya ay, Lord, ay nanonood, nasa live stream ng aming pong panambahan ngayong araw. O Diyos, alam po namin na walang imposible sa iyo. Kaya dalangin po namin, O Diyos, na ikaw nga po ay kumilos sa araw nito. Pagpalain ang araw na ito at gawin nga po, O Diyos, na katanggap-tanggap ang aming pong mga papuri, ang aming pong pasalamat, gayon din po ang aming pag-awitan, ang aming panambahan, ay tunay nga po na maging acceptable in your sight, O Lord. At dalangin rin po namin ang father ni Pastor Joel, sa hindi po inaasahang pagkakataon, ay nagkaroon po siya, Lord, ng isang sakit na kailangan pa siyang ma-confine, although hindi pa kami talaga sure kung anong dahilan, but we are praying for him, Lord, kay Daddy Danilo, Lord, healing, gayon din po, Lord, at sapat na attention ng mga doktor, medication na kanya iti-take. Ito nga po, O Diyos, ay gamitin mo para sa kanyang kagalingan. O Diyos, sa muli, dalangin po namin ang mga bagay na yan sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Sa unang pagkakataon ng ating pastor, the Pastor Joel, ay hindi makakadalo sa anniversary celebration ng ating iglesia because gaya ng nabanggit, nagkaroon ng medical emergency ang kanyang ama at kinailangan dalhin ito sa hospital yesterday. And he asked me to make the introduction of our speaker this day. Binigay niya sa akin ang profile ni Pastor Rodel Lasco at nahirapan ako kung paano ito paikliin. Tinanong ko si Pastor kanina, Pastor, ako po mag-i-introduce sa inyo, okay lang po ba na magbanggit ng something about you? So, ganun pa man, ang ating speaker this morning, as well as in the afternoon, is a long-time friend of our church. He has visited us numerous times in the past. He's a pastor at the same time has been involved in various endeavors outside his church ministry. He is a multi-awarded scientist with almost 40 years experience focused on natural resources, climate change, and is widely recognized for his pioneering contribution to environmental science in the Philippines and outside. As an author, one of the author of several reports and member of the IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, formed by the United Nations, the 2007 co-winner of Nobel Prize together with Al Gore. Member of the National Academy of Science and Technology in the Philippines, he is an affiliate professor at UPLB School of Environmental Science and Management.
Hindi ko po binanggit ang mga bagay na ito to impress everyone. Most importantly, apart from these activities, ang ating pastor na ito ay napaka-busy sa kanyang buhay. He is the pastor of Trinity Bible Church in San Pablo, Laguna for over 40 years. So we ask one of the member, 43 years na pastor, si Pastor Rodel. A regular speaker or workshop teacher in many rebap camps. Doon po namin siya nakilala. A husband to his wonderful wife, Ate Heidi, father of 3, Christian, Gideon, and Jonathan, and a lolo of 3 also. He also become the pastor for some time and the mentor of our Pastor Joel. And we are honored to have him today as our preacher for TNC's 45th anniversary. Tawagin na po natin ang ating mga ngaral sa umagang ito, si Pastor Rodel Lasco. Akala ko hindi ako yung speaker, no? Sino ba yun? Parang, huli ako makapangaral dito sa inyong iglesia. Hindi ako nagkakamali dun sa luma pang building, Kaya happy anniversary, 45 years na pala. At coming from there, doon sa dating yung meeting place, tas nakita ko kaninang umaga ito, napakalaking blessing talaga. Pero alam nyo ba, kind of a mental exercise or mental, test sa atin ngayon. Imagine niyo kung dati andito kayo, dito kayo nagmi-meet, tapos bigla tayong naando sa kabila. Ano kaya yung mararamdaman ng isang bisitang kagaya ko o kagaya nyo na kasama kong pupunta ron? Siguro medyo parang iba yung epekto. Alam niyo, yung pag-aaralan natin, parang gano'n na nangyari. Dati ang ganda ng kanilang bahay-sambahan, biglang pumangit. At yan ay ating hahaguin sa aklat ng Hagay, chapter 2. Nabasa na kanina sa atin. At alam nyo, itong bahaging ito ng banal na kasulatan o yung Hagay, parang third to the last book of the Old Testament yan, compose siya ng series, mga 4 na mga tinatawag nating propesiya from September to December. 4 na buwan lang ibinigayan nung 520 BC. At yung mga Hudyo, kababalik lang. Hindi naman kababalik lang, 16 years. Simula nung una silang bumalik. Naalala niyo yun, yung time ni Ezra, at nagsimulang magtayo ng templo. Tapos nakaligtaan nila. Hindi na itinuloy. Kaya dumating si Propeta Hagay para muli silang hamunin na tapusin ang paggawa ng templo. Kaya sinasabi ng iba, one of the, if not the most successful prophet, si Hagay. Kasi natupad naisagawa, naitayo yung building. Kagaya nito, bahay-sambahan, naitayo yung templo. At yan nga, yung nabasa natin, chapter 2, yung kadugsong, parang kumbaga, kadugsong yan. Nung katatapos lang, naitayo yung templo after wasakin ito ng mga Babylonia. So yan ang ating we will pick up the story from there. Tatayo yung templo, giniba ng Babylonia, naitayo muli. At ito ang binasa natin. Ito yung nangyari. Pero bago yan, manalangin muna tayo. Hingin natin ang biyaya ng Panginoon sa ating pag-aaral. Manalangin tayo, mga kapatid. Our dear Heavenly Father, tunay nga, umaasa lamang kami sa inyo para maunawaan namin ang inyong salita. Kinikilala namin, napakapurol ng aming pangunawa. And we need the guidance, the filling of the Spirit sa aming pag-aaral ngayong umagang ito. At ipaalala nyo sa amin, bagamat pagminsan may kaliitan, even disappointing, ang gawain ninyo ngayon sa aming kapanahunan, umaasa kami sa mas glorious day na kung saan luluwalhatiin nyo ang inyong iglesia. Ito po ang aming mga samo at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Why I can't stand the church. Ito yung title ng aking nabasa na isang artikulo. Why I cannot stand the church. Isang Kristiyano ang sumulat nito.
At ayon sa kanya, I'm just quoting from this article, sabi niya, I can't stand my church because they talk about money and serving too often. Wala nang pinag-usapan daw, pera o paglilingkod. Always asking me to be more involved. Yan, nasabi niya, no? I can't stand my church because it has a lot of hypocrites and people who have deeply hurt me. No, hindi ko maatim itong iglesia ko. Maraming hipokrito rito. I can't stand my church because as nice people are, it's still hard to be deeply connected with people. Hindi ako makakonect sa mga tao sa aking iglesia. I can't stand my church because frankly, there is a lot that can get better. I know other churches in that, same area that do this or that a lot better. Kaya hindi ko na maatim o I cannot stand my church. Pero hindi lang yun yung title nung article. Alam niyo yung full title? I can't stand my church, in parenthesis, and I am the pastor. Siya pala yung pastor ng iglesyang yon. Alam niyo, pag minsan, kahit na, of course, we're blessed, 45 years, at andito tayo, magkakasama tayo sa church, ang isang church, composed pa rin ng mga makasalanan. Hindi pa naman tayo perpekto sa langit. And therefore, there are times na para bang, hindi ko na yata matatagalan, o parang disappointed tayo sa iglesia ng Panginoon. Nakaka-disappoint. At pag minsan tumitingin tayo sa ibang iglesia, buti pa sila. No? Pag minsan nararamdaman natin yan sa ating mga isip o sa ating mga puso. At alam nyo, ang ating pag-aaralan ngayon, dumating sa point ng bayan ng Panginoon na sila rin ay na-disappoint sa kalalagayan ng gawain ng Panginoon doon sa kanilang kapanahunan. Sa verse 1, kung yung maalala ng chapter 2, binasa kanina that this is in the 7th month, on the 21st day of that month, the word of the Lord. No, kasi mga propeta ito, si Haggai, no? The word of the Lord came by the hand of Haggai or Haggai the prophet. Ito na yung ikalawang mensahe na tinanggap niya. Actually, less than 2 months ang pagitan. So medyo maraming messages. 4 yon in 3 or 4 months. At dito makikita natin na natapos din nila yung templo. Kasi sa chapter 1, kung yung maalala, yung kwento ng Haggai, 2 lang naman chapters to, ang gaganda ng bahay nila, pero nakaligtaan yung templo. Kaya sinaway sila ni Haggai. Ba't naman ang ganda ng bahay nyo? May mga paneling, pero nakaligtaan na ang templo. So sumunod naman, naitayo itong templo. At itong panahon na ito'y ibinigay, itong propesya na to, sabi ng mga commentators, malamang during the Feast of Tabernacles. Yung panahon na may mga tolda sila, inaalala yung presensya ng Panginoon sa kanyang bayan. Doon ito ibinigay. At doon sinabi ang mga propesya dito kay Haggai. So ano yung leksyon na gusto nating makita ngayong umaga, mga kapatid? Here's the lesson. Here's the summary of our lesson this morning. Sana makita natin ngayon, let's realize that while the state of God's kingdom can be disappointing today, its future is glorious. Bagamat pag minsan, lalo na sa ating kapanahunan, maaaring nakaka-disappoint yung gawain ng Panginoon. Pero, napakaganda ng hinaharap. The future is glorious. So yan lang ang dalawang bagay na gusto kong makita natin. Una sa lahat, tingnan natin, there are times when God's cause or God's work, or to be more specific, God's church can be disappointing. No, may mga panahon na parang nadidisappoint tayo sa gawain ng Panginoon. At yan ang nangyari sa verse 2 and 3, kung makikita natin. At yan ang sinabi ni Yahweh sa propeta Haggai. Speak now to Zerubbabel, ang gobernador, ang political head of the nation, or Israel, kahit kukunti na sila noon, governor siya. And to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest, the religious leader. Kausapin mo sila, pareho. To all the remnant of the people,
kasama na yung bayang natira, ibig sabihin yung bumalik from Babylonia, bumalik sa lupang pangako. At ano yung sasabihin niya? Verse 3, no, parang rhetorical question. No, yung tanong na alam mo naman ang sagot. No, tinatanong pero actually alam mo na rin ang sagot. Parang gano'n, ano? Who is left among you? Sinong natitira pa sa inyo? Sabi ng Panginoon, who saw this house, the temple, yung kanilang nirebuild? Who among you, yung nakakita nitong bahay na to, in its former glory? Kasi nga, about 60, 70 years ago, ay naandun yung templo ni Solomon. Sino ang nakakita sa inyo, parang yun ang tanong, nung unang templo? How do you see it now? Yung nakakita dati, ano na yung tingin nyo ngayon? Is it nothing in your eyes? Hindi ba baliwala ito ngayon? Base sa nakita nyo dati? Dahil ano ba yung nakita nila dati? Yung former glory ng temple. Eh di ba grabe yung tinayo na templo ni Solomon? Alala nyo yun, ano? Nung tinayo niya yung templo na yon ni Haring Solomon, eh tinatawag yung one of the wonders of the ancient world. Isa daw ito sa mga bigha-bighani nung panahon ng noon. Ang daming ginto, pilak, ang gagandang bato ang ginamit dito. Sinasabing it took 200,000 laborers para maitayo yun. Eh, ito kayang inyong kapilya, meron kayang 20,000 ang gumawa nito? Wala pa. 2,000? No? 20? Masakali. Pero yun, 200,000 para maitayo ang templo na ito. Meron itong ginto sa loob, maraming ginto. Kung inyong maalala yung pagka-describe, andun ang kaba ng tipan, the Ark of the Covenant, na naandun yung anghel, nabanggit kanina, the mercy seat, na andun sa loob ng templo na yun. At ito'y tunay na kabigha-bighani. And nasa taktok ito, kung kayo ay naka-attend nung camp last summer, last 2 or 3 months ago, doon sa Alfonso, parang ganun. Kasi parang nasa Tagaytay yung templo. Ano? At I think may mga iba sa inyo rito nakarating na diyan at nakita na ang templo kinalalagyan nito sa Jerusalem. Eh, kitang-kita mo yan. Habang tumataas ka, kitang-kita mo. Napaka kaaya-aya ng templo na ito. And politically, Israel was at the height of its glory. Pinupuntahan si Solomon, nag-o-offer sa kanya, pinapakinggan ang kaniyang katalinuhan. Doon natayo yung templo. At nung inauguration ng templo na yon, ano nangyari? 2 Chronicles 7, verse 1. As soon as Solomon, during the inauguration, finished his prayer, fire came down from heaven and consumed the burnt offering and the sacrifices, and the glory of the Lord Yahweh filled the temple. Bumaba ang Diyos. Bumaba. Kaya nga, have you seen its former glory? Bumaba ang Diyos para pagkasabihin, this is my home on earth. Ang templo na ito. Pero ngayon, ano ang sabi mismo ni Yahweh? Is it like nothing? Baliwala na ba? Eh talagang baliwala na nga. Dahil yung templo na itinayo nila ay kumbaga a pale imitation of the temple of Solomon. Saan natin makikita yan? Maalala nyo, doon pa lang sa book of Ezra, nung tinayo nila yung templo, sinimulan nila agad tinayo ito. Eh, nung matapos yan, nung magsimula pa lang naman, no, parang simula pa lang, kasi nga, nung natapos, time na ni Haggai, in Ezra 3 verse 12, but many of the priests and Levites and heads of fathers' houses, old men, who had seen
the first house. Nakita yung templo ni Solomon. Kasi bumalik na sila, no? From Babylonia, bumalik na. Ito yung mga tao na kinakausap ni Haggai 16 years later. They had seen that first house. Ano sabi ni Ezra? Wept with a loud voice when they saw the foundation of the house being laid. They wept. Although yung mga iba nagalak. Siguro yung mga ibang ngayon lang nakakita ng templo, bata pa sila o baka di ba pinapanganak nung umalis. Pero yung mga nakakita ng old temple, napaiyak sila. Bakit? Kasi nga, kumbaga, hindi karapat dapat ihambing yung bagong templo sa kagandahan ng luma. No? And so, ayan ang kanilang dinanas. No? They were so disappointed by the rebuilt temple. Siguro, tatanungin nyo ngayon, ano bang application sa atin yan, Pastor? Di naman tayo naniniwalang may templo ngayon, di ba? Di naman. Well, sanang makita natin dito, huwag tayong magulat kung pagminsan ay yung gawain ng Panginoon ay hindi kasing prosperous nang maaaring inaasahan natin or maaaring kagaya dati. No, kagaya dati. Halimbawa, baka maalala natin, buti pa in the book of Acts, di ba? In the book of Acts, grabe, chapter 2, thousands and thousands ang naliligtas. May mga miracles na nangyayari. Oh, galing, ano? Ngayon, parang paisa-isa na lang. Di ba? O kaya maalala natin, yung mga revivals in the past. Grabe, pag binasa natin, the Great Awakening, the preaching of Charles Spurgeon, when thousands flock the church. No? Eh tayo ngayon, parang pakunti-kunti. Ilan lang ba tayo ngayon dito? Sa silid na ito. So parang, if you look around, parang the church is under siege. Parang, kumbaga, ang mga kaaway ay nasa labas at ang iglesia ay parang, parang nilulusob sa ating bansa. Alam nyo naman na 80% daw ng ating population ay mga Roman Catholics. So, kumbaga, minority tayo. Ayon sa, again, this is official so-called mga statistics ng ating bansa, mga demography, yung mga evangelicals daw, 3% lang ng buong Pilipinas. Evangelicals, 3%. Baka naman larger, we can probably think na baka nga, pero still konti, no? Konti lang tayo. And of the 3%, ilan lang ba dito ang Reformed Baptist? Ilan lang kaya? Konting-konti, no? Parang, mga ating mga churches, ganito lang kalaki, ano? Siguro, isa na kayo sa pinakamalaki dito, no? Na mga Reformed Baptist. At pagtingin natin into even the wider Christian circles, may mga bagay na madidisappoint ka talaga. Just a few years ago, yung isang Kristiyano ay nagpatotoo ng ganito. Sabi niya, and again, I'm just quoting from his or her testimony, "My heart broke in 2020," sabi niya, "when I heard or when rumors began to surface about Ravi Zacharias." Kilala niyo sabi Ravi Zacharias? Okay? Mga iba? Konti? Okay? May ilan? Okay, apologist, worldwide, sikat na sikat. But sabi niya, my heart was broken. Kasi nung that famed Christian apologist who had passed away, kamamatay lang led a double life. May double life pala, as many of you are aware. Frequently engaging in inappropriate sexual activity. Grabe, globally famous, apologist. Napakagaling talaga pag narinig niyo siya. Yung marami sa inyo na narinig na siya. Pero double life. So disappointing. Sabi niya sa kanyang article, from Ravi Zacharias to Mark Driscoll to Mike Pilavachi, hindi ko kalala yung isa, it sometimes seems that there is fresh scandal every few weeks when it comes to the church. Scandal after scandal when it comes to the church. And even locally, sa ating local scene dito sa Pilipinas, ganun din. No, pag minsan may mga pagtatalo, may mga theological arguments, minsan may mga divisions pa, we hear them happening
even to our fellow Reformed Baptist churches. Now, where is the encouragement? Nasaan ang magpapalakas sa atin as we celebrate our 45th year? Parang siguro yung kasi nagkakamot. Teka muna, parang yung mensahe natin, parang sala. No? Parang nadidepress tayo. Dapat nasaan, natutuwa tayo. Ano? Well, the encouragement is here as well in verse 4. Ano ba ang binigay na encouragement? Bakit ba nagmensahe kay Haggai? Para kay Joshua and Zerubbabel. Verse 4. Yet now, kay sinabi ng Panginoon, sa verse 3 lang, kasasabi lang, is it as nothing? Di ba parang baliwala yung templo ngayon? So akala mo parang, teka muna, Feast of Tabernacles, nagpe-fiesta tayo, bago na yung, meron ng tinayong building. Yet now, sabi ng Panginoon, be strong. 3 beses, mapapansin niyo yung imperative, yung utos na yan. Okay? Nakita nyo, maliit lang to. Parang baliwala itong templo na tayo. Be strong, O Zerubbabel, declares the Lord. Be strong, Joshua, son of Jehozadak, the high priest. Be strong, all the people of the land. Di ba? 3 yung in-address. Naalala nyo, ano? Zerubbabel, tapos Joshua, the people. Ay ganun din, isa-isa dito. At 3 ang mensahe na pare-pareho. Be strong. Be strong. Work, for I am with you, declares the Lord of hosts. Grabe, ano? Kahit na ganun ang sitwasyon, ang utos ng Panginoon, be strong. Be strong. Verse 5, according to the covenant that I made with you when you came out of Egypt, my spirit, sabi diyan, remains in your midst, fear not. Doon sa verse 4 pala, hindi ko na nabasa yung last part. Sabi ng Panginoon, after the be strong, work, for I am with you, declares the Lord of hosts. I am with you. Work. Be strong, be strong, be strong. Work. I am with you. Verse 4, my spirit remains in your midst. Fear not. Grabe, no? In the midst of parang disappointing yung scenery or disappointing disappointments in God's work, kumpara dati, be strong. Bakit? I am with you. The Spirit remains in your midst. At kung totoo sa kanila yon, di ba mas totoo sa atin ngayon sa loob ng iglesia? No? Mas totoo sa atin because the Spirit, Holy Spirit, now dwells. We are, in fact, the temple of the Spirit. At sabi nga sa Hebrews 10 verse 5, keep your life free from love of money and be content with what you have. For He, God, said, I will never leave you nor forsake you. And so sana, ngayon, kung meron sa ating kalagitnaan, baka meron sa ating nag-iisip, buti pa yung dati kong church, ang laki. Oh, buti pa yung dating relihiyon ko, ang dami. Ngayon, nandito ako, parang, ang liit. Ito lang kami. Sana wag tayo ma-discourage. Sana makita natin, hindi ang kaliitan ng gawain, hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Kundi kabaligtaran. Baka ito nga, malamang, in our case, ito na nga ang gawain ng Diyos, for sure. Dahil sa ating kalagitnaan, naandyan ang Diyos. He remains. And the Spirit remains with us. And so sana, kung meron lang, akong kinakausap ngayon, maaring at times na di-discourage kayo, maaring pagminsan na parang nakakapag-isip kayo, ano ba, ganito ba talaga ang Kristiyanong buhay? Maaring matagal ka ng Kristiyano, seen that, done that, parang sa tingin mo, nagawa ko na lahat, parang wala namang super na magandang nangyayari, o maaring bata ka pang Kristiyano, naalala mo yung pinanggalingan mo, na dati ang dami-dami nyo doon. Ngayon, parang ito, nag-iisa ka, kahit sa family mo, lahat sila nasa ibang relihiyon, ikaw narito, parang, ano ba, kakalungkot, parang nakaka-disappoint. Sana ma-realize natin, hindi ito ibig sabihin, wala ang Diyos. Kundi may mga panahon talaga na parang maliit,
There are days of small things in the Bible. At kung naandoon tayo, hindi ibig sabihin wala ang Diyos. Kundi ang mensahe sa atin, be strong. Be strong. Work. Fear not. Huwag kayong matakot. Kasama niyo ako. But then, kalwa, at lastly, sa future, okay, bagamat ngayon, parang maliit lang ang gawain ng Diyos, in the future, God's work will be far more glorious. Yan ang ating blessed hope. Ang ibang-iba ang mangyayari sa hinaharap. Bagamat ngayon, parang maliit, pero sa hinaharap, tingnan natin, anong sabi sa propesiya sa verse 2, chapter 2, 6 and 7. For thus says the Lord, tuloy natin yung propesiya. Yet once more, in a little while, ganda, no? In a little while, dito magtatagal, I will shake the heavens and the earth and the sea and the dry land. Kumaga, yung buong planeta, no? Ay ito'y mayayanig. Verse 7, hindi lang yung siguro physical, pero yung mga tao, I will shake all the nations, verse 7, so that the treasures of all nations shall come in, and I will fill this house with glory, says the Lord of hosts. I will. So, ito'y sa hinaharap, hindi pa ngayon. Pero darating yung panahon. There's that very interesting phrase, the treasures of all nations shall come in. Parang yung darating, di ba, parang hindi bagay. Kasi pag treasure, di ba, pilak, ginto, no? Kaso shall come in. Parang tao yung darating, ano? Actually, sabi ng isang mga commentator, ng ibang commentators, itong treasure of all nations, na pwede raw the desirable things of all nations, or even the desirable one. Kaya sabi ng iba, ito'y tumutukoy sa Mesiyas, the desirable one, the one desired by all nations. Now, I'm not dogmatic about that. No, hindi naman ganun tayo ka-dogmatic dyan. Posible, that's all I'm saying, na itong desirable things na to is the desirable one. At mangyayari, pag dumating yan, I will fill this house with glory. Kabod. No? Kabod. Glory. With weight. Yung kanyang kaluwalhatian. No? At ang tunay na glory na ito, kung titingnan natin, ay hindi yung ginto, hindi yung pilak, kundi yung presensya mismo ng ating Panginoon. Verses 8 and 9, tuloy natin. The silver is mine, sabi ng Panginoon. The gold is mine, declares the Lord of hosts. Pwede, ibig sabihin ng Panginoon, akin lahat yan, kaya kong ibigay para itayo ang mas magandang templo. Pwedeng ganon, physical, no? Pero verse 9, the latter glory, so yung dati, o yung dati, King Solomon's temple, ngayon, tinatayo, ang layo doon sa kay King Solomon. Pero may latter glory, may future, may darating na hinaharap, the latter glory of this house, the temple, will or shall be greater than the former. Nakita niyo yun, mga kapatid? Past, present, future, no? Glorious, di masyado ngayon. But the latter glory will be far greater than even the former glory. Grabe yung pangako na yun, ano, ng Panginoon. And in this place, I will give peace, declares the Lord of hosts. Now, natupad na kaya yun? No, kailan kaya natupad yun? Pwedeng more immediate, pag sumunod sila sa Panginoon, somehow, andun ang Panginoon, kasama nila, pwede rin na more physical, talaga namang natayo at mas gumanda yung templo. Ito na yung time of King Herod, na kanyang pinalawak yung templo, at ito na nga yung inabutan ng ating Panginoong Jesus, yung mas pinaganda, kumaga, because of pride, na siya ang hari, gusto niyang makita na pakapangyarihan, mayaman siya, talagang pinaganda ito ni Herod. At in fact, doon sa Mark 13 verse 1, as Jesus, came out of the temple, one of
his disciples said to him, "Look, teacher, what wonderful stones and what wonderful buildings." No? So talagang, in a way, nangyari. Mas gumanda ka in the latter times, no? Kumpara dun sa nakita nilang napaka-pathetic, no, na templo. Subalit, kung titignan natin sa New Testament, bagamat yung ating pinag-aaralan sa Haggai, hindi naman explicitly, no, kinonect na messianic ito na, kumbaga, merong specific verse sa New Testament na kinonekta, pero pag tinignan natin yung Matthew 12 verse 6, nung nasa templo ang Panginoon, sinabi niya dito, Matthew 12 verse 6, "I tell you, something greater than the temple is here." Something greater than the temple is here. Nung naandoon ang ating Panginoong Jesus. Verse 8, "For the Son of Man is Lord of the Sabbath." Lord of the Sabbath. Sino lang yung pwedeng maging lawgiver? Sino ba yung nagbigay ng Sabbath? Yung 10 Commandments. And now, here is someone greater than the temple, Lord of even the Sabbath. Of course, gaya ng alam natin, none other than the second person of the Trinity, Emmanuel, God with us. At ito yung greater glory na nangyari sa templong ito. Bago ito nawasak, yung binasa ng kapatid natin kanina, Nelson, Matthew 24, bago winasak sa AD 70, dumating yung pagkakataon na talagang naging malawalhati ito because the second person of the Trinity himself was in the temple. Naandun siya. And so, and in fact, he said, "Peace I live with you." Yung maalala, bago siya mamatay. John 14, verse 7. Siya rin ang nagbigay ng kapayapaan. And so, hindi malayo na siya nga ang tinutukoy din dito. That the latter glory will be much greater than the former glory. Dumating ang Panginoon, si Yahweh, yung glory, the Shekinah glory, was manifested in the King Solomon temple. Pero nung dumating ang ating Panginoon, the second person of the Trinity himself, na andoon sa loob ng temple. What glory that was. And so, again, anong application nito sa atin, mga kapatid? Sana makita rin natin ngayon, umagang ito, that the greater glory of God's temple, in fact, that the temple now, the church, yung iglesia ngayon, at ito napakagandang balita as we celebrate our 45th anniversary, that the greater glory of God is now manifested in the church. In the church. No? Ito yung already, andito na yung glory, bagamat hindi pa complete or perfect. No? Meron pang darating. Pero even now, 1 Corinthians 3, verse 16, "Do you not know that you are," plural, no? "You are that God's temple, and that God's Spirit dwells in you." Di ba? Parang shades of Haggai, Ako'y nakasama nyo. The Spirit is with you. Ito rin ang sinabi, you are God's temple. And so ngayon pa lang, we have actually greater glory. Di ba? Parang ang hirap isipin, parang physically, parang mas glorious yung temple nun. Napakaganda ng meeting place nyo. No, at kami kanina, nung pumasok kami rito, lahat kami nagbubulungan, yung mga taga-TBC. Wow, okay, galing. Talagang very conducive for worship. Pero hindi pa rin tayo kasing ganda ng temple ni Solomon physically. But spiritually, you are now the temple of the Spirit. And so ngayon pa lang, it's already here. Ating tinatamasa na ang blessing neto. But, and this is the staggering thing, there is so much more to come. Sabi nga, you haven't seen nothing yet. Hindi pa ito. Pag tinignan natin ang banal na kasulatan, we will see that the future will bring, para din yung prophecy ni Haggai,
if we may just use it as illustration, the latter glory will be even more than the former. So yung darating na kaluwalhatian ng iglesia ay mas napakatindi kumpara sa ngayon. Because the arc of redemptive history is headed for that glory. No, yung historya ng kasaysayan ng pagliligtas ay papunta doon sa glory na yon. Don't believe me, believe the Bible. Believe the Bible. Revelation 21, verse 3. Pinakita naman ng Panginoon sa atin yung latter glory. Nasa Bible din. Revelation 21, sa mga panghuling talata ng Revelation, verse 3. And I heard a loud voice from the throne of God. Behold, the dwelling place of God is with man. Ito yung new heaven and earth. Pag dumating na yung bagong langit at lupa, yung templo will now become the new heaven and earth. The dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. Kasama na. Kasi nung temple, parang nawawala, no? Pag nawala yung Shekinah glory, parang wala. No? At saka hindi lahat nakakapasok doon. Pero ngayon, tayo na ang bayan ng Diyos, tayo na ang templo ng Diyos, and so kung nasaan tayo, ang kanyang bayan, naandun din siya. Kaya hindi na kailangan ng ganitong bahay-sambahan. Pagkat doon sa bagong langit at lupa, ando na ang Diyos kasama nila. The God and the Lamb, our Lord Jesus Christ, they will be the temple in the New Jerusalem. Again, verse 22 ng Revelation 21. And I saw no temple in the city. Makagulat, ano? Sa Higay, pinag-uusapan ng temple, former glory, present distressing, disappointing situation, latter glory. Pero yung pala balang araw, wala ng temple. And I saw no temple in the city. Why? For its temple is the Lord God the Almighty and the Lamb, Jesus Christ. Sila na. And the city has no need of sun or moon to shine on it, for the glory of God gives it light, and its lamp is the Lamb. What a future, mga kapatid. Bagamat maganda pala itong ating meeting place ngayon, hindi pa ito. Mas matindi ang darating sa hinaharap. Ngayon, merong mga problema, may mga pagsubok, minsan disappointing even in church. At sa pang-araw-araw na buhay natin, may mga kagulumihanan, may mga kaguluhan, literally may mga gyera nangyayari sa buong mundo. Even ang politika natin sa ating bansa, medyo magulo. Minsan nakakalito, ano ba? Parang puro kaguluhan. Napakaganda ng iniwan ng Panginoon. Peace, I live with you. Yan ang sabi ni Haggai. Pagdating ng Panginoon, may kapayapaan. At tinupad ito ng ating Panginoong Jesus. Peace, I live with you. Perfect peace. Ngayon, merong kapayapaan. Peace, I live with you Ngayon, meron na. Already there, but not yet completed. Pero balang araw, makukumpleto yan. No? May kapayapaan na tayo, di ba? Peace with God. Pinatawad tayo. Masaya ang ating fellowship sa church. Most of the time, we have peace with each other. Pero in Revelation 21 pa rin, verse 4, ano ang sabi ng salita ng Diyos? He will wipe away every tear. So familiar sa atin to, I'm sure, no? Pero napakagandang alalahanin. He will wipe away every tear from their eyes. And death shall be no more. Di ba kung may kinakatakutan tayo, kung may isang bagay na nakakawala ng kapayapaan, ay ito ay kamatayan. Neither shall there be mourning nor crying, nor pain anymore, for the former things have passed away. Have passed away. Grabe, no? Ito ba yung kinasasabikan natin, mga kapatid? Ito ba yung nilolong natin? Yes, may mga blessings tayo. 40, 50 year, let's praise God for that. But the best is still to come. And so in summary, nakita natin ngayon, mga kapatid, the church, God's work, may disappoint us, hopefully not all the time, but every now and then, kung tunay kang mananampalataya, makikita mo, pag minsan, nadi-disappoint tayo. Kaya sana maalala natin, as we celebrate our 40, 50 year, the best still to come.
mas matindi pang glory ang nag-iintay sa iglesia ng Diyos. At tayo yon, kasama tayo ron bilang mga mananampalataya. Alam nyo, noong 1940, malapit na magsimula yung, kumbaga, giyera sa Europa, meron ng mga pailan-ilan, sinakop na ng Germany ang ilang mga bansa, pero hindi pa yung, kumbaga, full-blown, full-scale war. At sa Inglaterra, na-elect ang bagong Prime Minister, 1940, no, just before the war. At ang kanyang pangalan ay kilala nyo malamang, si Winston Churchill. Siya yung na-elect na bagong Prime Minister. At during his very first speech sa Parliament, yung parang kongreso nila, sa kanyang kauna-unahang talumpati itong sinabi niya, I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. Kaya ang tinitle dito ng mga later writers, blood, toil, tears, and sweat. Sabi sa last paragraph ng speech na ito, maikli lang to actually around mga 5-10 minutes kaya niyong basahin. Sabi sa last paragraph ni Churchill, we have before us many, many long months of struggle and of suffering. You ask, what is our policy? It is, sabi niya, to wage war by sea, by land, by air, with all our might and with all the strength that God can give us to wage war against the monstrous tyranny never surpassed in the dark, lamentable catalog of human crime. Of course, that's Nazi Germany, kalaban nila. So you ask, sabi ni Churchill, what is our aim? Ano yung pakay natin? I can only answer in one word. Here's our aim. Only one word. Victory. Victory at all cost. Victory in spite of all terror. Victory. However long and hard the road may be, come then, let us go forward together with our united strength. Now, after this speech, ay talagang sumabog na yung full-blown na giyera. And before the war is over, almost 500,000, kalahating milyon na mga British citizens ang mamamatay. Iyon ang kanyang sinasabi. Blood, toil, sweat, and tears. But, after about 5 years, they defeated Germany. And they obtained the glory na pinangako ni Churchill. At alam nyo, ganun din ang hamon sa atin ngayong umagang ito. Hindi ito sinugarcoat ng ating Panginoon. If anyone wants to follow Him, we should take up His cross and follow Him. Ang pinapangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin, with much tribulation, we shall enter the kingdom of God. Blood, sweat, tears ang nag-iintay sa atin. Subalit, napakaganda rin ng pinangako ng Panginoon, be strong, be strong, be strong. Why? Because I am with you, and the Spirit remains with you. Therefore, do not fear. In short, victory is certain. Tiyak ang tagumpay sa bawat mananampalataya dito, kahit paanong tindi na inyong dinanas at dinadanas ng mga pagdurusa, kahit gano'ng katindi ang pagsubok, one thing is certain, victory. And so kung may kinakausap tayo ngayon, hindi ka pa lumalapit sa Panginoong Jesus, hindi mo pa tuluyang binibigay ang iyong buhay sa Kanya, sana, huwag ka matakot doon sa mga pananakot ng kaaway. Baka istaboy ka ng pamilya mo, baka mag-suffer ang trabaho mo, baka hindi ka kumita ng maraming pera, baka ganito, baka ganun. Huwag kang matakot. Bagamat malinaw ang sinabi ng Panginoong Jesus na merong pagdurusa, malinaw din ang kanyang pangako. I'll be with you. I will never leave you, nor forsake you. Praise Him. Praise Him. Manalangin tayo bilang pagwawakas, mga kapatid. O Panginoon namin Diyos, salamat na bagamat may mga panahon, meron kami mga pagdurusa, merong mga disappointments, even in your church, maaaring makaranas kami ng mga discouragements. Subalit salamat na wala kayong ibang plano kundi ang inyong iglesia. Na ang iglesyang ito, bagamat dumaranas ng mga paghihirap sa malaot madali, ay makakasama nyo sa inyong piling at
mismong kami ay matitikman namin ang glory na to, the latter glory of your people, na kung saan you will be our God and we will be your people and we will be with you forever. Salamat sa mga pagpapalang ito. Kayo na ba ang lubos na at malugod sa aming mga gawain maging sa buong araw na ito. Sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin ang pagpapahayag ng tapat ng salita ng Panginoon. Tunay nga na ang kaluwalhatian ng Diyos ay na-manifest to the person of the Son of God, Jesus Christ. Ito yung napakataas, napakaganda kaysa sa mga templong nilikha ng ating mga kamay. And as Christians, let us live in this reality na habang tayo ay naghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, ay we are already victorious in Christ, the church. At tayo ay binibigyang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Bilang response, tayo po lahat ay tumayo. Awitin natin ang himnong How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all
with shouts of acclamation and take me home. What joy shall fill my heart? Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Awitin po natin ang ating doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures therein know. Praise Him above the Praise Father, Son, and At ngayon, mga kapatid, tanggapin natin ang pagpapala ng ating Panginoon, the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all and be with us all. Amen. Amen. Thank you.